Is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Ito na. Kasong obstruction of justice ay isinampa laban kay bad boy, Senador Robin Padilla. Pero kadalasan ang komento nila, bakit mga majority senators daw ang nasampahan ng kaso? Nasa 7 senador ang posibleng makasuhan sa mga susunod na araw dahil sa flood control projects ayon sa Ombudsman. Inihahanda na rin daw ang mga kaso laban sa ilang congressman. Bakit hindi ang minority daw? Kaya para sa kanila, isang panggigipit ito sa politika. Maniwala ba kayo na isang panggigipit ito sa politika? If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. Dahil majority ang nasampahan, hindi ang minority. Talakayin natin ito, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Ito niyo lingkod, Brandel Talibong muli magkasama ninyo at inaniyahan natin ang ating mga soking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag ding kalimutang sa mga bago pa lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Inaniyahan din natin kung saan man kayo nakabase ngayon sa iba't ibang panid sa ating bansa at sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs. Paki-comment kung saan kayo nakabase para alam natin saan napaabot ang bidyong ito. Welcome sa ating live streaming. So, kumakalat sa social media, kahit na sa komentaryo ng ibang mga anchor person sa media na ito ba umano'y marsyalo na dahil majority ng mga senadors nasa majority, yun ang nasampahan ng kaso. Bakit daw umano? Yung minority hindi nasampahan ng kaso. Tandaan natin, hindi ibig sabihin na dahil yung majority senators ang nasampahan ng kaso, ito na'y panggigipit sa politika. Ang mahalagang tanong lang, may basihan ba ang kaso? At may mga mabigat bang ebidensyang ipinakita na posibleng maghatid sa certainty of conviction? So kapag may ginawang aksyon, alam naman natin, o kaya may pahayag na posibleng lumabag sa batas, natural na lamang na magkaroon talaga ng reklamo para imbestigahan. Kahit sino pa, nasa posisyon o nasa partido, dahil ito ang demokrasya. Hindi sapat at hindi din dapat yung tinatawag na immunity sa kaso, ang pagiging kapanalig ng administrasyon o pagiging majority. Kaya, napansin niyo sa mga kumakalat sa social media, bakit daw mga nasa minority na mga senadors walang kaso? Simple lang yan. Kung naniniwala, halimbawa, ang nasa majority na may mga paglabag sa mga senadors na nasa minority, bakit hindi sila mangalap ng matibay na ebidensya para magsampa rin ng kaso laban sa kanila? Hindi pwedeng puro paratang na lang. Nagkataon na may mga isyong may kalakip talaga na mga ebidensya laban sa ilang mga senadors na nasa majority ngayon. Pero itong mga isyu na ito pumutok noong sila'y minority pa. Halimbawa, flood control project. Sa iskandalo, sino ang involved diyan? Si Senador Jinggoy Estrada, si Senador Villar, ang dalawang Villar, sino pa? Si Senador Villanueva at si Senador Chis Escudero. Di ba? Sila involved yan.
Pero napansin nyo, sino ngayon ang nasa Blue Ribbon Committee? Sila si Senador Jinggoy Estrada, sila si Villanueva, yung involved sa flood control. Pwede ba yon na imbestigahan ang kanilang sarili kaugnay sa anomalya sa flood control? At hindi lang yan. Meron pang warrant galing sa ICC kay Bato, kaya si Bato'y nagtatago. Pagkatapos, susunod si Senador Bungo na iniugnay din sa ICC warrant of arrest. At pumutok na din kay Senador Rodante Marcoleta sa aligasyong plunder. Dahil sa pag-amin niya na tumanggap siya ng 75 million noong nasa posisyon pa siya. Nakalusot siya sa susi, pero may ibang kaso siya kaugnay dito. At ibang mga senador pa na may obstruction of justice. Si Senador Robin Padilla, sinampahan ng kasong obstruction of justice dahil sa pagkawala ni Bato. Labas na CCTV, magkasunod po kayong Official lumabas investigation. noong May 14. Magkasunod daw po kayong lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Exactly. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. The PNP Criminal Investigation and Detection Group has confirmed that it is preparing to file complaints against Senator Robin Padilla and several other individuals they did not name for allegedly helping Senator Ronald Bato de la Rosa evade authorities. Litong-lito na nga ako eh. Akala ko ba hindi nila kinikilala yung warrant pero nagtatago. Kaya ayusin din nila yung script nila pero para kay Senator Robin, ito pong kakaharapin mo na kaso na obstruction of justice. Ako, ito na. At malaking posibilidad na masampahan din ng kasong obstruction of justice si SP Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Abay, ubos na yata ang nasa majority ngayon. Sa batas, ebidensya ang basihan. Hindi kung majority ka, hindi kung minority ka. At matagal na ding sinasabi noon pa man ni Senador Robin Padilla na kung aarestuhin daw si Bato de la Rosa, dapat isama na rin siya. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa drug war. Walang iwanan nga eh. Sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. O kaya yon, di kaya tulad din sa nangyari ni Bato na biglang nagbago? Okay, pakinggan muna natin ang Department of Justice sa pagsampa nila ng obstruction of justice kay Senador Robin Padilla, bunsod sa pag-amin niya sa mga interview. Ang galing kasing kumanta ni Senador Robin. Kaya ang kanyang pagkanta ay siya mismo ang naiipit nito. Sir, what about Senator Robin Padilla? Bakit hindi po siya kasama dun sa subpoena or hinihingan po na explanation? Kasi may mga interviews na po na inamin niya na yung vehicle po ay ginamit at binabalang daw niya sa Makati si Senator De La Rosa. Hindi naman daw siya tumulong allegedly sa pag-escape. Exactly. Kayo na rin po ang nagsabi kung bakit hindi na namin siya tinatanong. Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya. Meaning, sir, he will be liable for... Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime. Nako, ano ba yung pag-amin ni Senador Robin Padilla kaugnay dito? Na-deny yung TRO. Ay, siyempre, malungkot yun. Ano naman tayo pwede Una, inamin niya na malungkot siya dahil hindi pinagbigyan ng Korte Suprema
ang hiling ng kampo ni Senador Bato na temporary restraining order para pigilan yung pang-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Pero napansin nyo ba? Sabi nila ni Senador Robin Padilla, ni SP Cayetano, na hindi daw nila kinikilala ang warrant of arrest ng ICC. Pero kung hindi kinikilala nila ang warrant of arrest, ba't dumulog sila sa Korte Suprema para makahingi ng temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa? At hindi yan nakuha nila. Hindi nakuha nila ang hiling nila. Kaya si Senador Bato ay kasalukuyang nagtatago at hinahanap ngayon dahil ayaw niyang harapin ang kanyang kasong crimes against humanity doon sa ICC. Bakit ayaw niyang harapin? Ito ang argumento kahit nasa ilang mga nagkomento, ba't kailangan pang dalhin doon sa ICC na gumagana naman? Gumagana daw ang hustisya sa ating bansa. Okay, pansinin ninyo ha. Si Attorney Harry Roque nasa ibang bansa nagtago. Bakit nagtago siya sa ibang bansa? Anong argumento niya? Hindi siya uuwi dahil dito sa Pilipinas, wala daw umanong hustisya para sa kanya. Nako, yun ang dahilan na si Attorney Harry Roque ay hindi uuwi dahil walang hustisya para sa kanya dito daw sa Pilipinas. Pagdating naman kay Senador Bato, ayaw niya sa labas. Ayaw niya sa ICC. Bakit ayaw niya sa ICC? Dahil gumagana naman umano ang hustisya dito sa ating bansa. Ano ba talaga, kuya? Kung yun ang argumento nila, dito na lang dahil gumagana. O sige. Sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Di muna natin pag-usapan ang kaso na may kaugnayan sa patayan. Punta muna tayo sa Parmali Scandal. Sa Parmali Scandal, yung kontrobersya at aligasyon sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Ang tanong, umuusad ba ang kaso sa Parmali Scandal? Umuusad ba? O ano sa palagay ninyo? Comment kayo. Punta tayo sa panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naalala ninyo ang PhilHealth ghost dialysis at corruption issue? Noong panahon na yan, ang PhilHealth may kabilang ang ghost dialysis. Milyong-milyong halaga. Nakausad ba ang kaso? O, di muna natin pag-usapan yung sa extrajudicial killings. Yun lang na kaso. Yung sa injection controversy na nagsimula din, ano yun? Dingvancia, ano yun? Nakalimutan ko. Kontrobersya na issue sa panahon. Yung pag-injection. Umuusad ba yun? Hindi lang yan. Yung kaugnay sa pastillas bribery scheme sa Bureau of Immigration. Umusad ba yan? Hindi lang yan. Yung COVID-19 procurement anomalies. Umusad ba yan? Kaya, kung ang argumento, halimbawa si Senador Bato, ayaw niya doon sa ICC dahil para sa kanya, dito sa ating bansa,
naniniwala siya sa hustisya at may hustisya naman dito. Taliwas yan sa pahayag ni Attorney Harry Potter. Harry Roque. Di ba? Anong sabi niya? Ang sabi niya, ayaw niyang uuwi dahil walang hustisya daw para sa kanya dito. Tuloy natin si Senador Robin Padilla. Reaction. Malungkot tayo. Pero sir, alam niyo ba nasan si Senator Bato? Kasi yun po yung lumabas na doon po sa CCTV. Wala po tayong alam. Send comment lang po dun sa sasakyan niyo, sir. Doon daw sumakay si Bato po. Wala daw siyang alam kung saan si Senador Bato. Maniwala kaya kayo sa kanyang sasakyan sumakay pagkatapos wala daw siyang alam? Wala na ba silang text? Yan, tinanong siya sa media. Kung alam ba niya kung saan si Senador Bato de la Rosa, sabi niya, di niya alam umano. Ngunit bakit nakita naman mismo sa CCTV footage kasama ni Bato si Senador Robin Padilla nang umalis sila sa Senado. Pero di daw alam. Etong mga pag-amin niya sa media, ginamit din itong batayang ebidensya para sa obstruction of justice. Okay, tuloy natin. Dapat kayong mag-comment kasi kayong tanong ng tanong. Hindi yun, nakita nyo na lahat, di ba? Sir, sabi niyo po last time, pag may official investigation, So, yan. Very clever dito siya sa ambush interview kasi ito. Lumapit siya, so na-interview siya sa media. Na sabi niya, nang tinanong siya, anong komento niya, anong pahayag niya, batay sa inilabas na si CCTV, sabi niya, dapat kayo ang magkomento, kayo ang nakakita, tama ba? Para sa isang halal na opisyal, kapag tinanong ka sa media tungkol sa isang mahalagang usapin, ay ibalik mo doon sa media ang naturang tanong. Nang tanungin si Senador Robin Padilla tungkol sa ulat na sumakay si Senador Bato de la Rosa sa sasakyan niya. Ang sagot ni Senador Robin, dapat media daw ang magkomento dahil sila ang nagtanong at sila rin ang nakakita. Ngunit ang media ay nagtatanong upang makuha yung pahayag ng mga opisyal na may kaalaman sa naturang pangyayari. Hindi tungkulin ng media na magbigay ng paliwanag sa ngalan ng isang senador. Kung may kaalaman si Senador Padilla, dapat linawin niya ito. Kung wala naman siyang kaalaman, dapat sagutin niya ng direkta. Ang pag-iwas sa tanong, tulad dito, lalo lang nagdudulot ng mas maraming katanungan sa publiko. Okay, tuloy natin. Sasalita na po kayo. Ngayon po may pinalabas na CCTV na magkasunod po Official kayong lumabas investigation. noong May 14. Magkasunod daw po kayong lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Yan. About sa CCTV, ayon kay Senador Robin Padilla, wala na raw siyang dapat ipaliwanag sa media dahil nakita na mismo ng media sa publiko ang CCTV footage kung saan kasama niya si Senador Bato de la Rosa. At malinaw daw na hindi yon AI. Ibig sabihin, hindi gawa-gawa. Kung gayon, kinikilala niya mismo ang pagiging tunay sa CCTV footage. Ang tanong ngayon, ano ang naging papel niya sa mga pangyayari noong tumakas si Senador Bato? So kung mapatunayang may sinumang sadyang tumulong talaga sadyang tumulong, may planadong pagtulong, siguradong hindi makaiwas ito sa pag-aresto o pagsampa ng kaso, lalo na sa obstruction of justice. Dahil alam naman nila na si Senador Bato ay may umiiral talaga na warrant of arrest galing sa International Criminal Court. At maaari itong maging usapin na dapat imbestigahan ng mga kinakaukulang ahensya.
Kaya ang mahalagang tanong ay hindi kung ano ang komento ng media, kundi kung ano ang pagiging konklusyon ng investigasyon batay sa mga ebidensya at batay mismo sa batas. At yun na, nagsalita na talaga. Ang CIDG nagsabi na sampahan daw umano ng kasong obstruction of justice. Abay, mauubos ang majority nito. Bakit? Maliban kay Senador Robin, posibleng masampahan din ng kasong obstruction of justice si S.P. Cayetano, ang kapatid na si Pia Cayetano. Pagkatapos si Senador Rodante Marcolita, meron din kaso kaugnay sa pag-amin niya sa pagtanggap ng 37 million mula sa 3 donors nito noong nakaupo pa siya. Nalusutan niya sa Commission on Election, sa sose niya, pero ano naman, 7080 ng Republic Act, yung plunder at iba pang mga ipinagbabawal na sa batas ang habang ikay nakaupo, lalo na sa Anti-Corruption Act, ipinagbabawal yan. Na nauna natin tinatalakay. Sino pa? Si Senador Bato nagtago. Si Senador Bongo may susunod na lalabas na naman na warrant of arrest sa ICC. Si Senador Joel Villanueva iniugnay sa flood control. Si Senador Mark Villar, ang kapatid niyang Villar. And then, si Villanueva, si Jinggoy. Sila. Nako, kung issue kaugnay sa kaso, baka ubos dito ang majority. Kaya, maniwala ba kayo na sa pagsampa ng kaso sa mga senador na nasa majority, ito ay panggigipit lamang? Tandaan ninyo na ang mga kaso na iniugnay sa flood control noong di pa sila nakatungtong sa pagiging majority. Pumutok na ito noon. Pero ang tanong, alam niyo na siguro sino ang nakaupo ngayon sa Blue Ribbon Committee. Imposible naman na imbestigahan nila ang kanilang sarili. Di ba? Tuloy natin. Sir, saan kayo pumunta after? Senator Bato. Maraming salamat sa inyo. Nakuha nyo na yung gusto ninyo. Napanood nyo na. Palagay ko naman siguro matatahimik na kayo. Lahat ng tinatanong nyo, naganap na yung investigasyon. So wala na tayo sigurong dapat pag-usapan pa. May illegal po ba doon, sir, sa ginawa ninyo? Ano po? May illegal po ba? Yan. Sabi niya, nakuha na ninyo ang gusto ninyo. Ayon kay Senador Robin Padilla. Pero kung nakuha na ang gusto ng media, ba't di niya direktang sagutin yung mga tanong ng media at iniiwasan niya? Yeah? Hindi talaga niya sinagot direct ako sa debate pa. Categorical question must be answered categorically. So kung talagang walang itinago, bakit iniiwasan ni Senador Robin Padilla yung direktang sagot sa mga tanong ng media? Okay, tuloy natin. Ay tanong natin sa kanila kung may illegal. Kasi sa amin, tandaan ninyo, ang Senate, ang sabi ng aming SP, ay hintayin namin ang warrant ng local court. Pero sir, bukas kayo sa mga possible investigation. Hihintayin daw nila ang warrant sa local korte. Naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema. Di na kailangan pa ang warrant of arrest ng local court. No? Kaugnay. Although si Senador Rodante Marcolita, meron siyang sariling interpretasyon bilang mambabatas at bilang abogado sa Rome Statute 127. At meron siyang iba pang mga interpretasyon. Pero, yung interpretasyon ni Senador Rodante Marcolita, hindi pinanigan sa Korte Suprema. Kaya ayon ni Senador Robin Padilla, sabi umano ni
Senate President Cayetano na hintayin ang warrant of arrest mula sa local court. Dahil yun talaga ang kanilang argumento. Naniniwala kami sa hustisya dito sa ating bansa. Ang tanong, kung ang pag-uusapan natin ay ang mga kaso noon, hindi lang di muna sa patayan. Ano yon? Parmale Iskandal. Umuusad ba ang kaso? PhilHealth Ghost Dialysis. Umuusad ba ang kaso? Kailan umusad ang kaso sa Pugo? Di ba ngayon? Yung Pastillas bribery scheme sa Bureau of Immigration. Umuusad ba ang kaso? Yung kaugnay sa COVID-19 procurement anomalies.